So, ito yung ating gulay ngayon. So, after 1 month nga mukhang okay naman yung ating mga gulay dahil inayos nga ni hubby yung mga sprinkler natin. Oh, ayan, ang healthy ng talong. So, kung napapansin niyo, wala siyang masyadong bunga ngayon dahil nga pumunta dito yung mga in-laws ko last 2 weeks, tapos pumunta din dito yung brother-in-law ko ulit last week ata, if I'm not mistaken, ano. So, ayun, sabi namin nga sa kanila, i-harvest na nila yung mga pwede pa, yung hindi pa matanda. Kasi yung iba, gaya nitong okra, ayan, ang laki na, matanda na ito, hindi na siya maganda iluto dahil matigas at makunat na. So, ayan. So, kailangan tanggalin natin ito, para magbunga siya ulit. Tapos sabi nga ng mga in-law ko, nung pumunta sila dito, ang daming bunga ng sitaw, yung ampalaya, pero matanda na at hinog na. So, hindi na siya pwedeng lutuin, Gaya nito, ayan, nahihinog na siya. So, marami siyang mga hinog na bunga. So far, may nakita naman ako na pwede natin lutuin, Kaya, lulutuin natin, iihawin lang natin ito ngayon kasi sobrang na-miss natin. So, hindi kami nakapagpamalingke dahil nga gabi na kami dumating kagabi. So, buti na lang merong isda sa freezer. So, yun yung uulamin natin at mag-ihaw tayo ng ating ampalaya, kasi may bunga pa naman siya, at saka yung ating talbos, kung nakikita nyo, ang daming talbos ng ating kamuti, at saka yung kangkong din. But anyway, yung ating kamatis medyo hindi masaya, so natutumba siya sa bigat ng bunga niya. Last year ang dami naming kamatis, pero this time mukhang konting-konti lang. Mangilan-ngilan lang yung ating kamatis. Tapos, ayan na nga, yung ating sitaw, medyo nasusunog siya sa sobrang init. Yung ating broccoli, hindi na natin ito pakinabangan, kasi nga, tingnan nyo, namukadkad na yung kanyang bulaklak, so makunat na yan. Tapos, ayan, may ampalaya pa rin dito na side, ayun, may bunga pa siya. So, ayan. Tapos, yung mais ni hubby, ayan, I think pwede na itong i-harvest yung ibang bunga niya, kasi pwede na natin tanggalin ito once na na-harvest natin, kasi super bushy nga siya. So, ayan, grabe ang kapal talaga ng damo. So, marami-rami kaming aayusin, So, ayan, at okay naman yung mais niya. At saka, ito nga yung ating tinanim na gabi, ayan, lumaki na siya. So, sobrang nakakatuwa. Yung ating talbos, lumaki na din. So, ayan. O, 'di ba? Nakakatuwa kasi just imagine, tinanim ko lang yan noon sa, yung sa, niya mismo. Ano bang tawag noon? Yung roots niya ba? Tawag doon? O yung bunga niya na bilog? Hindi ko alam kung anong exact tawag doon, yung gabi niya mismo. So, yung tinanim natin na alugbati na overpower siya actually ng talbos, kaya natatakpan, parang hindi siya lumaki. So, kailangan itong talbos, lagyan na lang natin siya ng trellis para paakyat sa taas kasi sobrang taba na ng ating talbos, So, ayan. So, anyway, ngayon, mag-harvest lang tayo mamaya dahil nga, tinatamad ako magligpit o maglinis or magdamo ngayon kasi sobrang init. But anyway, tingnan nyo yung ating kangkong, ayan, ang taba. So, marami siyang talbos. So, itong ating upo at patola, so far wala akong nakitang bunga niya. I don't know kung nagbunga ito nung pumunta yung mga in-laws ko dito. But so far, okay naman siya. Tapos, meron akong nilagay sa paso, ayan. Yan yung mga itatabi natin pag winter, So, ayan. At saka dito naman na side, ayan yung ating pipino. So far, may bunga naman siya. Kaso, nag-iisa nga lang. Tapos yung ating mint, ayan, namumulaklak na at matanda na siya. Tapos yung ating sitaw, syempre ang daming bunga, ayan. So ayan, may pula at green tayong sitaw. Kaya marami tayong ha-harvestin ngayon. So nakakatuwa din at may naabutan tayo. Akala namin kasi mamamatay lahat. But so far, so good. Ayan, yung ating mga petsay sobrang tanda na nila, But anyway, ayan, marami tayong tatanggaling mga damo dito, kasi ang kapal na, grabe. So, just imagine kung hindi nagmo yung brother-in-law ko.
So, dito naman sa labas, ang daming bunga ng okra. Ayan, o kung makikita nyo. Kaso yung iba, sobrang tanda na ng bunga niya. Tapos, napansin ko yung zucchini natin. Grabe, ang laki ng zucchini. Ayan. Sobrang laki na. Parang kasing laki na ng legs ko. Sa sobrang laki. Or legs ni Ali, let's say. Ayan, sobrang laki. Tapos, meron pa din dito na side. Ayun, sobrang laki. Tapos, meron pang dalawa dito sa kabila. Ayan. Actually, pwede mo naman siyang lutuin. Tanggalin mo lang yung balat. Parang siya, parang upo din yung lasa niya. Masarap sa lagyan ng sardinas. So, syempre hindi natin yun itatapon kasi pwede pa yun. Pero yung ating okra dito, sobrang daming bunga kaso matanda na. Ayan. Sobrang laki na nila eh. Hindi na kasi na-harvest. Dapat kasi dito every 2 or 3 days dapat i-harvest mo siya. Otherwise, tatanda or kukunat siya. Yung ating lemon, ayan, ang dami pa ring bunga kaso maliliit pa. Ayan. Yung ating lime, yan, marami din siyang bunga. Tapos, ang nakakatuwa dito guys is yung ating bayabas. Ayan, finally may bunga na siya. Ayan. Ang dami niyang bunga. Ayan, sobrang nakakatuwa. So, ito yung kanyang first bunga, ayan. Yung kanyang mga bunga. Ayan. So, marami-rami, Yan, ito din. Yan. So, yung ating orange, okay naman siya. Yung ating donut peach, ayan. So far, wala nang bunga. So, yung tinira natin nung umalis tayo, malamang nahulog na at nabulok na, And then, yung ating persimmon, ayan, malaki na din yung bunga niya. Pero hindi pa siya hinog. So, ilan lang yung bunga niya, parang 3 lang. Yan, dati 5 ito pero ito lang ang lumaki. So, ayan. Yung ating plums, gaya ng sabi ko, nung umalis tayo, inubos natin lahat yung bunga niya, So, ayan, hindi na yan siya magbubunga. So, ayun lang, share ko lang, at so far okay naman yung ating gulay. So, maraming aayusin, grabe. Parang wala tayong pahinga nito. Saka na magpahinga pag tapos na tayong magligpit. So, ayun, at mag-harvest din tayo ng ating mga gulay, Tapos, magliligpit din. Pero ngayon, sobrang init na sa 107 degree, kaya super init. Parang hindi magtrabaho, parang nakakatamad. So anyway, yun lang at magha-harvest tayo ng ating gulay.